ba kayo sa mga same old, paulit-ulit at boring na city vibe? Pwes, humanda na kayong mamangha because we are about to take you on a tour of the coolest place here in Metro Manila. San Kawan? San Juan! San Juan, a city located in the heart of Metro Manila, between Manila, Pasig, Mandaluyong, and Quezon City, is a city steeped in history. Ang San Juan City ay ang pinakamaliit na syudad sa Metro Manila, covering only 5.94 square kilometers at makikitang hugis puso. It contains 21 barangays with a population of over 122,000 according to the 2015 census. Ngunit ang San Juan ay hindi typical o average na lungsod lamang. It is like a time machine that takes you from the past to the future in seconds. How? Yes, we're talking about the OG Battle of Pinaglabanan, kung saan ang mga ninuno natin were like, "Ner, we're not gonna take this Spanish nonsense." The Battle of San Juan del Monte, also known as the Battle of Pinaglabanan, occurred on August 30, 1896. Ito ay tinaguri ang pinakaunang labanan noong Philippine Revolution na may layuning magpalaya sa ating mga Pilipino mula sa pamumuno at pagmamalupit ng mga Espanyol. The Battle of Pinaglabanan signified the beginning of the revolution. Despite Bonifacio's defeat, this incident marked the start of fights in 7 other parts of the country. Sinuportahan ng San Juaneños ang katipunan hanggang matapos ang pagmamayagpag ng mga Kastila sa Pilipinas at makamit ng ating bayan ang kalayaan noong 1898. And guess what? Hanggang ngayon, mararamdaman pa rin natin ang vibes ng epic showdown ng Battle of Pinaglabanan when you walk the streets of San Juan. Dahil ang Pinaglabanan Street dito sa San Juan ay nagbibigay paalala ng labanang yun which began at the intersection of Marikina Road na ngayon ay N. Domingo Street at Santolan Road na ngayon ay Pinaglabanan. Slay, right? You're just walking along the streets and then boom, you stumble upon this historical landmark that is straight out of history book. Gayunpaman, it's not all about the history and the glory. Dahil kilala rin ang San Juan sa mga masasarap na pagkain. Tampok-tampok na mga mukbangers ay food vloggers pala. At mga shopping centers ang matatagpuan dito sa San Juan. Kaya maraming mga turista at kagaya nating mga Gen Zs ang pumupunta rito upang dumayo. Simula late 1960s to early 1980s, nagkaroon ang San Juan na malaking pagbabago lalo na sa kalsada at pagpapadali ng transportasyon. Public services were also enhanced and school and hospitals were built para mapaglingkuran ang lumalaking populasyon ng Maynila. Where to buy an iPhone? Where to buy this and that? Pero gusto mo mag-actual shopping kaysa mag-mind sa live selling? Aba, i-Green Hills mo na yan. Ang pagpapagawa rin ng Green Hills Shopping Center at Vira Mall sa San Juan ay pinalago ang San Juan City mismo upang maging isang tourist destination. Sino pa ba ang magtataka? E noong 1980s, San Juan had developed into booming commercial as well as residential hub at kinilala bilang Tiange capital of the Philippines. O, di ba? San Juan City has grown from a little hamlet in the Rizal province to the center of culture, tradition, and history that has formed its own unique character. Ngayon, ang San Juan City ay matatag na para kilalanin bilang powerhouse at historical destination hindi lang sa Maynila, kundi ng buong bansa. O diba bongga? Kaya ano pang hinihintay nyo? Ditch the boring and head to San Juan. This is where the history meets the hype. And you're gonna be part of it. Sulit at sulit dahil nakarating na rin tayo sa isa sa mga lokal na komunidad dito sa Pilipinas nang maramdaman naman natin ang pagiging bahagi ng kasaysayan like we were also living in it at maramdaman din natin ang mga pagbabago at paglago na nangyari dito ilang dekada na ang nakalipas. Tama ka dyan. Kaya kung kagaya ka naming kabataang Pilipino, San Kawan, edi pumarito na sa San Juan!